Isa sa mga bansang may pinakamalagong ekonomiya at sinasabing posibleng maging world's leading superpower ang bansang China. Maraming bansa ang masiglang nakikipagkalakalan sa China, kabilang na ang Pilipinas. Katunayan, ikatlo ang China sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa mundo. Noong nakaraang taon, umabot sa halos 30 bilyong piso ang halaga ng exports ng Pilipinas sa China. Ang isa sa mga produktong ini-export ang mga saging ng Mindanao. Pero tila nanganganib daw ang industriyang ito. Kamakailan napabalitang hinarang sa iba't ibang piyer sa China ang 2 milyong kahon ng saging na halos 1 bilyong piso ang halaga galing Pilipinas. Sa Davao del Norte, binisita ko ang bayan ng Kasikang kung saan daw nagmula ang karamihan sa mga saging na nireject ng China. Ganito kalawak ang plantasyon ng saging dito sa Mindanao. Ilang minuto na tayong bumabiyahe at puro saging lang, taniman ng saging lang yung nadadaanan natin. Ang industriya ng saging ang bumubuhay sa maraming residente rito. Sa tala ng Department of Agriculture, aabot sa 70 milyong kahon ng saging ang ine-export natin sa China taon-taon. Pangalawa ang China sa pinagbabagsakan natin ng saging sa buong mundo. Kaya hindi nakapagtatakang mahigit 70% ng imported na saging sa China galing sa Pilipinas. Pilipinas ang ikatlo sa pinakamalaking banana exporter sa buong mundo. Libu-libong ektarya ang banana plantation sa ating bansa at ang konsentrasyon ay dito sa Mindanao. Ganoon na lamang ang panghihinayang ng magsasakang si Mang Dante nang mabalitaang hindi pinapasok ng China ang mga saging na kanilang inani. Wala nang bumibili ng saging. Lalo nang kinakabahan yun. Paano yung growers namin, kung walang kikita ang growers, hindi na sa amin makapasildo eh. Wala kaming kikitain. Kung wala kang bumili ng saging, ano ibig sabihin niya sa Ay, inyo? walang trabaho, walang pera, walang pagkain sa pamilya. Siyempre, naghihirap din. Walang bumibili, naghihirap talaga. Ganyan buhay. Idinarain maging ng small-time banana exporters ang pag-reject sa kanilang produkto. Gaya na lamang ng FEDCO o Federation of Cooperatives in Mindanao, isang kumpanyang nag-e-export ng mga saging sa China mula sa maliliit na growers at harvesters. Nandito pa rin yung mga saging. Oo, nandito pa. Bakit nandito pa? Umaasa pa ba kayong maibenta to? Hindi, kasi nag-order sila, so kaya kami nag-pack kasi may order. Tapos biglang nag-stop. Tapos biglang sabing hindi natuloy yung order. Oo. So nakapack na talaga siya. Nakapack na kami ng 3 container. Ilang araw nang ganito to? Since last week pa. Kasi dapat by Sunday nakaalis na. So sa ngayon, wala. Dapat daw ay may 5 cargo vans ang nakaschedule na i-export sa China sa linggong yon, pero wala ni isa rito ang natuloy. Ipinakita nila sa amin ang mga nakatenga at nabubulok na saging na bigo nilang i-export sa China. Ang mga saging na ito, sa loob ng mga container van na ito, hahayaan na lang mabulok o kaya ipamimigay. Pero maliban sa mga container vans na ito, meron pa raw mga 1,500 na container vans o mahigit 2 milyong kahon ng saging na nabubulok na lamang sa iba't ibang piyer sa China. Bukod sa saging, hinarang din sa mga pantalan sa China ang tinatayang $1 milyong na halaga ng papaya at pinya galing sa Pilipinas ayon sa Bureau of Plant Industry. Ang pag-reject ng China sa mga produkto ng Pilipinas nangyari sa gitna ng tensyong namamagitan sa dalawang bansa kaugnay sa Scarborough Shoal. Sa isang online publication sa bansang China na nailathala noong April 2012, tahasang binanggit na isa ito sa mga sanctions ng China sa Pilipinas dahil sa matigas na posisyon ng Pilipinas sa Scarborough. Pero sa mga naunang pahayag ng China, itinanggi nilang may kinalaman ng pangyayaring ito sa hidwaan ng dalawang bansa dahil sa Scarborough. Katunayan, nauna raw i-export ang mga saging bago maganap ang hidwaan. Ganito rin ang naging pahayag ng Department of Foreign Affairs. Unahin natin yung saging,
As of now, we are considering it as a technical issue that concerns sanitary and phytosanitary issue. That's why the Department of Agriculture is trying to address this by sending a team to talk with the Chinese counterpart in order to address the issue. Ang itinuturong dahilan ng pangyayaring pagharang, ang peste na kung tawagin ay mealybug na nakita raw sa mga fruit export. Pero ayon mismo sa Bureau of Plant Industry o BPI, ang pesteng ito ay kadalasang sa mga nyug lang matatagpuan.